for future business po dun sa area na yun. Yan nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina. Sinabi niyo yung bypass. Ay, opo. So nung bilhin po ninyo yon, bukod sa bypass, meron kayong plano na business enterprise na itatayo doon kung paano ang gagawin nyo? It's 17,869 square meters. Yes po, Your Honor. Meron po kaming plano to have a business on that area. Ano nga po? It's a wetland. Hindi po kami nakapag-set ng plan pero po So hindi kayo kami po nakapag-set ng plan because your eyes are focused on the bypass road. Inutos ng House Committee on Public Accounts na ICP na ang tatlong supplier kaugnay ng umano'y questionableng transaksyon nila sa lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga, na may kabuuang halagang 149 na milyong piso. Sa pagtatanong ni SAGIP Party List Rep. Rodante Marcoleta sa pagdinig noong Miyerkules, sinabi ng mag-asawang Pangilinan na binili nila ang lupa sa halagang P300 kada metro kwadrado noong 11 ng Hulyo taong 2022, at ibinente ito sa lokal na pamahalaan ng Mexico sa halagang P50,033,200 makalipas ang 6 na buwan. This is a wetland, why did you sell it at such a high price and why the municipal government bought it at that price? Tanong ni Marcoleta. Sinabi ni Sonia Pangilinan na tumaas ang presyo ng lupa dahil mula sa pagiging agricultural land ay na-convert ito bilang industrial land. Ayon kay Marcoleta, binili ni Yang at mag-asawang Pangilinan ang lupa sa magkaparehong araw, noong 11 ng Hulyo taong 2022. Iisang abogado rin umano ang nagnotaryo sa deed of absolute sale ng dalawang lupa at ang titulo ng mga ito ay kinansela ng Register of Deeds sa magkaparehong araw. 2 days later, the Register of Deeds issued new titles to Mr. Yang and the Pangilinan couple. Ang lakas nyo sa Register of Deeds, dagdag pa ni Marcoleta. Sinabi ni Marcoleta na kaduda-duda ang pagkakapareho ng pangyayari sa dalawang lupa na binili ng munisipyo. Ayon kay Marcoleta, nakamura umano sana ang munisipyo kung binili ng munisipyo ang mga lupa sa pamamagitan ng expropriation. Since this were purchased for P300 per square meter, you could have offered P500 and saved your town about 65 million pesos. The sellers would have had no choice but to sell because it is the right of government to resort to expropriation in case of a badly needed property, sabi ni Marcoleta kay Tumang. Sinabi naman ni Tumang na hindi nito alam na maaaring gamitin ang expropriation sa pagbili ng lupa kung saan itatayo ang municipal hall at convention center at ang alam niya ay maaari lamang itong gawin sa mga lupa na lalagyan ng kalsada. Matapos i-audit ang 149 na milyong piso kinukwestyong transaksyon, dinisalo ng Commission on Audit, COA, ang 82 na milyong piso dito. Ibinalik na ni Tumang at kanyang mga kasama ang 43 na milyong piso sa naturang halaga. Hindi ibinalik sa itinakdang oras ang 39 na milyong piso kaya ipinadala ng COA ang report nito sa Office of the Ombudsman. Salamat po, Mr. Chair. Before I proceed, I would like to make a disclosure, Mr. Chair. Noong pong nakaraang eleksyon na ako po ay tumakbong senador sa ilalim ng PDP laban at sumama rin sa unit team ni President Bongbong Marcos. Ako po ay sinuportahan ni Mayor Tumang ng Mexico, Pampanga. Kailangan pong ipaalam ko yon para malaman ninyo na wala po akong personal na issue sa kasong ito. Sa totoo lang, kung ang gusto ko lang mangyari ay para siraan po kung sino man ang involved na mga tao dito, ay maaari niyong sabihin na pagtatakpan ko si Mayor Tumang sapagkat hindi ko po mababayaran ng kahit gaanong karaming salapi yung ginawa niya na pagtulong sa akin. For the record, I'd like to acknowledge yung ginawa ni Mayor Tumang na pagtulong po sa akin. Nakita ko po, marami po akong video na nakukuha na sa mga local na pangangampanya niya ay isinasama niya po ako. Natulungan ako ng mamamayan ng Mexico. Kaya po ang pagtatanong na ito, Mr. Chair, wala pong personal para sa akin. Ang gusto ko lamang po ay base po sa mga dokumento na isinabmit mismo ng munisipyo, patulungan natin sila kasi sa video na binabanggit mo, Mr. Chair, na kung saan ay nagsalita nga si Mayor Tumang sa wikang Kapampangan at hindi mo naintindihan dahil hindi ka naman Kapampangan. Pero ako naintindihan ko.
I do not blame Mayor Tumang for doing that because in the heat of advocacy, maaari niyang sabihin yun. At maaaring nagkamali siya at sinabi niyang wala tayong jurisdiction. Baka hindi siya sinabihan ng kanyang abogado na meron pong jurisdiction ang Kongreso sa lahat ng bagay. Because ang Kongreso po ay merong oversight function, number one. Meron pa siyang power to conduct investigation in aid of legislation, hindi po in aid of persecution. Pero ang gusto ko pong sinabi ni Mayor Tumang dun sa kanyang pagtatalumpati dun sa munisipyo, sabi niya kung meron kaming mali, i-correct natin. Meron kaming mali na dokumento, i-correct natin at tulungan kami. Yun po yung objective, yun po yung gusto natin gawin dito. Kasi po, Mr. Chair, sa lahat ng dokumento, na Tagalogin na lang natin, marami po kasing, sabihin na natin kaduda-duda. Unang-una, yung pong dalawang pinagbilhan ng lupa, yung mag-asawang Pangilinan at saka yung taong nagngangalang Mr. Yang, nagkasabay na bumili ng lupa sa Barangay San Antonio, July 11, 2022. Palagay ko hindi sila magkakilala, Mr. Chair. Bakit naman nagkasabay na bumili sila ng lupa sa San Antonio, yung spouses Pangilinan, 7,000 square meters plus. Nagkakahalaga ng, binili niya ng 300 pesos per square meter. Si Mr. Yang, binili niya kay Mr. Rivera et al. 300 pesos per square meter din. Yung binili niya kay Mr. Agapito Bondok, 300 pesos square meter din. Parehong July 11, 2022. Di ba parang, wag na natin sabihin kaduda-duda, pero nakapagtataka, hindi naman magkakilala, nagkasabay. Pagkatapos, sabay pa silang nagpanotaryo ng kanilang deed of sale, iisang tao pa rin ang nagnotaryo. Pagkatapos po, nung binili yung lupa ng munisipyo ng Mexico, Pampanga, pareho rin ang date. September 15, 2022. Yung kay Mr. Yang at saka kay Pangilinan. Pagkatapos sabay din pong na-cancel. September 23. Bakit po ganun? Pagkatapos nga, yung binabanggit namin, Mr. Chair, wala naman po tayong kasalanan dito kung halimbawa yung tax declaration na sinasabi niya 18,400 pesos, meaning to say 18 pesos and 24 cents. Ang gumawa noon yung assessor. Kasalanan ba natin yun? Yung BIR valuation is 200,000. Ibig sabihin 20 pesos per square meter. Kasalanan ba natin yun? Binabanggit lang natin. Hindi ko naman po sinasabi na kung bibili kayo ng lupa ay hanapin ninyo yung 18 pesos per square meter. Wala po kami sinasabing ganun. Or 20 pesos. Ang sinasabi lang namin, Mr. Chair, baka naman dapat tumawad tayo sapagkat pera po ng tao ang pinag-uusapan. Kung alam natin na binili lamang ni Mr. Yang o nung mag-asawang Pangilinan na 300 pesos per square meter lamang yon, at kaya natin kinancel yung naunang deed of sale dated September 15, 2022 sapagkat gusto natin bigyan ng authority ang mayor ng munisipyo to negotiate the purchase price. Tama naman po yun. Kailangan i-negotiate sapagkat kailangan sinupin ang pera. Bakit lumilitaw po, Mr. Chair? Parang walang negotiation. Dapat nagsimula po sa 300 pesos kasi yun po ang pagkakabili nung Mr. Yang at saka nung
spouses Pangilinan. Mahirap po bang sabihin na tatawad ako halimbawa 500 pesos? Mayor Tumang, sumulat ka kay Mr. Yang and you offer the price of 2,700 pesos. Tama po. Mayor Tumang, please answer the query of Congressman Marcoleta. Your Honor, hindi po ako masyadong sigurado sa figure pero parang ganun po. Opo, kasi Meron po kaming counter offer. Meron po kaming offer. yes, nasa record po kasi, Mayor, na sinalatan niyo po siya offering him 2,700 pesos per square meter. Your offer was declined by Mr. Yang. At ang sabi niya, I'm sorry, Mayor, pero talagang ang aking lupa ay pinagbibili ko at 2,950 pesos. Wala lang kasi si Mr. Yang kasi, Mr. Chair, I want to ask him. Si Mr. Pangilinan nandyan. Si Miss Pangilinan nandyan. Nandyan po ba kayo? Miss Pangilinan, before you answer the query of Congressman Marcoleta, have you taken your oath? Yes po, Your Honor. Please proceed. Ano gusto mong gamiting salita? English, Filipino, Kapampangan? Tagalog na lang po, Your Honor. Salamat po. Opo. Nung binili po ninyo yung mga lupa sa San Antonio, Mexico, Pampanga, binili po ninyo at 300 pesos per square meter. Tama po. Tama po, Your Honor. Ano po yung dahilan at binili ninyo yung lupa? Your Honor, kami pong mag-asawa ay nag-i-invest po talaga kami sa mga lands, lalo na po for investment po namin. Opo. Ano po ang inisip ninyong investment doon? Siyempre po, meron kayong plano, meron kayong feasibility study. Hindi nyo bibilhin ng ganun sa presyong 300 pesos kung wala po kayong pinaplanong gawin sa lupang binili ninyo. Tama po. Tama po, Your Honor. So ano po yung plano ninyo nung bilhin ninyo yung lupa? Your Honor, nung pong nabili po namin yung lupa, alam na po namin na meron na pong plan ang national government po na magkaroon ng bypass road. So yung Yung pa pong bypass, pandemic, opo. yung bypass po ang iniisip ninyo sapagkat pag nagkaroon ng bypass road, tataas ang halaga ng lupa. Tama po, Your Honor. So wala kayong plano na magtayo ng negosyo doon. It's only for purposes of land speculation. No po, Your Honor. Meron din po kaming plan for future business po dun sa area na yun. Yan nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina. Sinabi niyo yung bypass. Ay, opo. So nung bilhin po ninyo yon, bukod sa bypass, meron kayong plano na business enterprise na itatayo doon kung paano ang gagawin nyo? It's 17,869 square meters. Yes po, Your Honor. Meron po kaming plano to have a business on that area. Ano nga po? It's a Maaari wetland. Hindi po kami nakapag-set ng plan, pero po, So hindi kayo kami po nakapag-set ng plan because your eyes are focused on the bypass road. Tama naman yun eh. Mas maniniwala ako kung yun ang gagamitin mong dahilan. Kaysa magpaikot-ikot pa tayo. The bypass road is the most important factor why you bought that piece of land in San Antonio. Correct? tama rin po, Your Honor. No October 22, Madam, base sa tax declaration, yung lupa is agricultural land. Tama po, Your Honor. Tapos noong November 21, 2022, base rin sa tax declaration, naging industrial.